Matthew chapter 6 and verse 11, sabay-sabay po nating basahin. Begin, give us this day our daily bread. Manalangin po tayo, dakilang Diyos. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ako'y makapagbahagi ng salita, Panginoon. Alam niyo pong wala po akong kakayahan at wala pong pagmamalaki sa iyo, Panginoon, kundi ang aking kahinaan, ang aking kasalanan, Panginoon. Humingi po ng tao sa kasalanan at gamitin po ako maging pagpala sa pagpapahig ng salita, Panginoon, at kayo po ang gumawa sa amin, umusap sa bawat isa, Panginoon, especially ang pagpapahig ng salita, Panginoon, kayo po ang pala, Panginoon. Muli patawad sa kasalanan pagkukulang, purihin namin ang iba na pangalan sa paras na lang, Amen. Pwede na po kayong maupo. Magandang gabi po sa inyo lahat ulit, at so totoo lang po, hindi ko po alam gagawin ko. Yeah, okay. So, yung text po natin, give us this day our daily bread, no? So, ito ay Matthew chapter 6 and verse 11. At ito po ay tinatawag na model prayer, no? It is a template and a pattern or outline on how to approach God in prayer. Sabi po ni BP, ito po ay template, no? So, ito ay parang gayahan natin itong model prayer. Babasahin ko po yung Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Ito po yung sinasabi, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. So, sabi nga po ni BP na hindi masama na itong template na ito ay ipanalangin natin, At bago ipanalangin yung ating mga personal approach, na banggitin ng mga bagay na ito, Ang problema nga lang kasi ay ito ay nasa Bible pero ang ginawa ng relihiyon na ginawang tradisyon, But this is a pattern. This is a template, Pero ngayong gabi ay mahiksi lang po yung aking more on verse 11. Pag-aralan po natin yung verse 11, chapter 6, verse 11 ng Matthew. Yung binasa natin kanina, give us this day our daily bread. So letter A, yung the word give us, Sabi dito sa outline ko, it is a humble prayer that addresses both our physical and spiritual needs. It highlights the principle of daily dependence on God and the importance of trusting in His provision, Parang kung mapapansin nyo, parang imperative word ito yung give, give us. Imperative verb na give, Kumbaga sa modern sa ating papanahonan ngayon ay para kang nag-ask sa yung father na para kang may patago, Give, Give us. Parang actually it is parang demanding, Nagdi-demand ka. But it is actually a request, Yung the word na give or give us. Now, you cannot make a demand or make a request if you don't have a personal relationship with the Father, So, dito sa atin, kailangan ma-establish yung relasyon sa Ama. Bilang hindi ka pwedeng mag-demand sa iyong Ama nang wala kang relasyon sa Kanya, So, ganun din tayo, Dapat ay alam natin yung personal na relasyon natin sa ating Ama, At yung ginagamit natin na assurance sa salvation, pag tayo nagka-counsel, yung John 1:12 na, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yun yung po yung hawak ng verses. Now, we have a relationship, na sinasabi natin na
hindi nawawala ang relasyon eh. Kapag meron kang relasyon sa ama, magkasala ka pa rin, ay anak ka pa rin ng iyong ama. No? Hindi nawawala ang relasyon. Hindi nakakapag, yun ang ating ano. At naalala ko lang din nung establish ko yung aking salvation kasi lagi sa BYI noon yung tinatawag na praktika nag-a-attend, yung sympathizers Lagi ko naririnig yung word na na kapag namatay ka ngayon ay saan pupunta yung kaluluwa. Nakakatiyak ka ba na ikaw ay papunta sa langit Marami kong beses narinig yun but sa biyaya ng Panginoon nung one day ay dito sa church merong evangelistic crusade at piniliwanag ni pastor yung pag namatay ka ngayon saan ka pupunta So that day ay maliwanag sa akin yon at I received Christ that day kasi si pastor hindi po siya nagbabago noon pa na kapag hindi lamang sa preaching kundi sa lahat especially sa invitation yung dynamism niya at yung compassion niya sa pag-invite pag-deal sa altar ay parating nandoon kaya sabi nga ay talagang mako-compel ka okay. So sabi nga ni Pastor last Sunday, iba naman yung profession sa conversion, Example, nung last Sunday ay napakarami nating bisita, Napakaraming estudyante, yung isang soul winner ay ang daming kinakausap, At almost all of them, pagka kinausap mo sila, ay magpo-profess, Pero, siyempre, sabi nga ni Pastor, iba yung conversion sa profession. Now, gusto ko lang establish dito yung bago ka makahingi sa Ama, ay you have the relation, Yung the word na give us. Now, sinama ko dito yung prodigal son, In Luke 15:12, sabi doon ay, Father, sabi nung prodigal son sa kanyang ama, Father, give me the portion of goods that falleth to me. So, yun ang demand nung prodigal son sa tatay niya, Yung tinatawag na early inheritance ay dinemand niya sa kanyang ama. So, nagtataka nga ako yung tatay niya, binigay sa kanya, Because they have, Now, so yun po yung gusto kong i-establish, na you can demand or you can request from your father, yung father natin. It is because we have a relationship, Meron tayong personal na relationship sa ama. Now, the second word, yung this day, Yung the word is this day. The phrase this day underscores need to rely on God's provision daily, rather than relying on past provision, on worrying about the future. Yung today, yung daily, yung this day, yung araw na ito. Basahin ko po yung sa outline ko sa Matthew 6:34. In Matthew 6:34, sabi dito, Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto day is the evil thereof. So, sa verse na ito, it teaches us not to worry about the future, but to trust with our Lord, with our God, with our Father, with our daily needs, yung pangangailangan natin sa araw-araw, ay inaasa natin sa ating Ama, sa ating Panginoon, Number 2, yung God wants us to live fully on the present, Yung on this verse ay tinuturuan po tayo ng mga Ama na mamuhay tayo sa present, Yung future, wag nating alalahanin yun. Future yan, So, yun ang dito sa verse na ito. And God's grace is sufficient for us every day. Okay? Sabi they are new every morning, di ba? So, laging bago at laging
ah, bago, laging new every morning ang biyaya sa atin ng Panginoon. Okay, so yun ang maganda sa kanyang mga anak, ano. Now, letter C na ako, no? Yung our daily bread. Okay? So, yung last ay yung last word is our daily bread. Okay? It is a request for God's provision of daily sustenance, both physical and spiritual, and an acknowledgement of dependence on Him. Okay? So, yung outline ko dito, nilagay ko dito ay trust in providence. No? It is a recognition that we must depend on God's provision for our needs, not just for the distant future, but for the immediate present. No? Then number 2, yung spiritual and physical need. The bread is understood as both physical food and the spiritual nourishment necessary for a healthy life. Yun po yung binibigay sa atin ng Panginoon. And then yung number 3, yung humility, no? Yung sinasabi dito sa yung last word, yung daily bread. Humility is a humble acknowledgement that we are not self-sufficient and that our lives are a gift from God, sustained by His ongoing grace. Yun po yung panghuli, no, sa under ng our daily bread. No. Pero in conclusion na po ako. Napakabilis ng aking po. Okay, in conclusion, the verse, "Give us this day our daily bread," means we have a God that we can turn to, a God that we can depend on every day only by His grace. Lamang po, salamat.